ug salamat gid sa Ginoo sa higayon ug sa Okay. Intercessory, we pray and gather requests para sa uban nga mga tao. Na yung mga tao nga atong duulon, atong pangayoon silang request. Na yung mga tao nga moduol sa ato ang mahatag sa ilang request. Then we prayed for them on their behalf. Nag-aampo kita tubangan sa Ginoo. We call that intercessory prayer. We also have prayers for
prayer for ministries. Nag-pray kita para sa mga missionaries, mga pastors, ug na mga ministries sa mga organizational nga undertakings or programs, nag-take part kita sa pag-ampo. And also, we have this personal prayer time. Nagapangayo kita sa Ginoo para sa ato ang personal. And this text nga atong tan-awon karon sa kay Jabez, kuani siya pag-ampo para sa iyang kaugalingon. And obviously, Jabez asked God for something for himself, as we can see through the chapter, so chapter 4. Pero atong tanawon mga igsoon, unsa gid ang content sa iyang prayer, unsa ang manner sa iyang prayer, unsa ang tan-aw nato kung nganong mao ni iyang gipangayo sa Ginoo. Okay? Now, 1 Chronicles chapter 4, kaning nga chapter, it covers a certain lineage na gipang-mention din nga mga tao ngalan sa tao. And it was the descendants of Judah. From verse 1 to 8, names were mentioned, and the same in verses 11 to 23, the descendants of Simeon, from verse 24 to 37. Now, if you have noticed that in verses 9 and 10, the name Jabez and a short description. Unya, very, unsa ni siya, kaning interesting tungod kay dimension din kung unsa siya, unsa ang background, gamay niya nga background, unya, unsa iyang desire sa kasing-kasing, unya, unsa ang gihimo sa Ginoo. Na, in just 2 verses, inana ka ang nasulod. Basta ang 2 ka bersikulo, na nakay-picture, gamay nga biography, gamay nga testimony, o gahom sa Ginoo gipadayag sa iyang kinabuhi. 2 verses. Now, ato na bantayan ang pulong dinha nga honorable. In verse 9, and Jabez was more honorable than his brethren. His brethren are honorable men, but Jabez is more honorable. Kaya ato nang tanawon, ato nang kuhaon nga perspective so that dili kita mahimo nga murabag na-focus kita nga maayog kini si Jabez i-compare sa mga igsuon. Now, he was called honorable, and it implies 2 things. Jabez was compared to his brethren despite his painful beginning. Ingon sa pulong sa Ginoo, his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. Now, obviously, he was called honorable, he lived a good life and a good position. Somehow, dunay degree sa iyang kinabuhi o sa iyang position or status sa iyang pagkinabuhi na medyo angat siya sa iyang mga igsuon. He has influence that his brethren don't have. Now, in his request, we can either label him as wanting for more or wanting more goodness for the fame of God and welfare of others. Duha ka atong tan-awon nga mga posible nga butang na sing kasing-kasing. He asked for more sa iyang kaugalingon, and he want for more goodness for the fame of God and welfare of others. Now, I want you to keep in your mind, in our minds, nganong atong gikuha nga title is honoring requests. Usa ka request nga nagalipay sa gipangayuan. Usa ka request ba nga murag nagpabukad sa kasing-kasing sa gipangayuan. Honoring request. Okay. The prayer of Jabez appears within a largely genealogical section of 1 Chronicles where numerous families, lines, tribes, and notable individuals are recorded. Okay? Yet God, okay, yun ako ganina, the descendants of Judah, the descendants of Simeon, names after names after names. Yet God singles out Jabez. Iyag yung giklaro. And this short passage offers a compelling insight into prayer and divine favor. So, again, obviously, the man Jabez, prayed and asked
God for something sa iyang kaugalingon ug sa mga tawo nga nagunahuna siya nga maka-benefits pag ihatag niya sa Ginoo and labaw sa tanan kana ba nga atong nga gipangayo sa Ginoo mga igsuon. Imagine na ba kay gipangayo sa Ginoo nga sa imo pa lang nang gi-conceive na butang. Imo nang ginatan-aw daan nga if God will give it to me, what glory, unsa ang glory nga makuha niya ani. Usahay makirad away nga kung ihatag niya sa Ginoo, inaani gid akong kinabuhi, kung ihatag niya sa Ginoo, mao gid akong bation, kung ihatag niya sa Ginoo, inaani gid mi na murag na sentro sa kanang gitawag nga pag-gratify, kana bang nagtan-aw ta nga mag-enjoy, matagbaw ta, unya kana sa nga butang maghimog kausaban sa atong kinabuhi if God will give it. But what about thinking, if God will give this to me, okay, wala pa ni magipangayo, imo pa lang giunang-unang imo pangayon sa Ginoo. If God will give it to me, what glory, unsang himaya nga makuha sa Ginoo. So, bayan-bay atong tan-awon, tuloy ni sa kabutang, di kita magdugay ni mga igsuon. Atong tan-awon una, ang prayer una ni Jabez, first part sa iyang pag-ampo. Clearly, in verse 10, and Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldest bless me indeed." Jabez gi-express niya iyang desire for favor. He desired that God would bless him. He desired that God will favor him. Mga igsuon, the phrase, "Oh, that you would," nga, kumbaga, kani nga butang na akong pangayoon, usam gini ka, gapo, nindot nga butang, pero Lord, in case imo ning ihatag sa ako, Ginoo kanang gusto nimo nga ihatag sa ako. Oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory. Atong kuhaon ni siya sa anipod nga pagtan-aw mga igsuon. Oh Lord, I hope you will find it pleasant to favor me. Nga naghandom si Jabez, nga kini nga butang iyang pangayoon sa Ginoo, i-grant sa Ginoo with all the favor. Not the thing, okay? But kanang ang act ba sa Ginoo nga iyang himuon because He favored him. A man who desired God to work a difference in his life by being favored by Him. You see, si Jabez, gipanganak siya sa iyang inahan nga giubanan murag gikaluhaan og pag-antos. I bear him with sorrow. And then next, how many spaces from that line in verse 9? Gitawag na nito, before ana nga line, gitawag siya honorable. Jabez knew exactly how it feel. Unsay iyang bation kanang honored siya. Ato ba na nabati mga igsoon kanang honored ta? Feeling ba nga na pasidunggan, marabag na nalipay ta sa usa ka butang ba nga atong nakit-an o gipakamaayo sa uban nga mga tao o sa Ginoo sa atua. Ang word siguro nga pwede na ito unahon kanang flattered. Cloud 9. Kabalo si Jabez ang anak nga feeling. And for the second time, he still desire, kana siya nga feeling, and from now, kaning time karon, di kanigid sa Ginoo. Jabez, ko kaganina, his brothers were honorable men, but he was more honorable than them. Then, mga tanong, what favor
He asked from God. Because, as we have known, he was favored already. So, ingon dito, bless me indeed. Bless me indeed. A longing for divine favor. Pagpangandoy sa Diyos nun nga pabor. It is an expansion, ang ipangayo niya, an expansion of influence or land, indicating a desire to have greater scope na mga igsoon mo ni siya ang ipangayo dahil ni Jabez. Kung atong tan-awon yung pag-ayog sa lumon, sa ilalom. Muna yung implication sa iyang gipangayo. An expansion of influence or land, indicating a desire to have greater scope of stewardship and responsibility. Okay? Stewardship and responsibility. He knew that ang butang gipangayo niya sa Ginoo kung ihatag sa Ginoo sa iya, usa kini siya kapag tugyan sa iya, unya pagtugyan nga nagdala og responsibilidad, and he desired it. Usa ka butang mga igsoon nga usa blind kita. Nga pagtanaw to sa butang gipangayo nito sa Ginoo is just on its goodness nga ma-enjoy nato. Ang sweetness nga matilawan nato, ang comfort, ang convenience nga maangkon, ma-experience nato, ato nalimtan nga medyo dili kay klaro atong pagunahuna nga if God will give it to me, naa siya gitawag nga stewardship and responsibility exhibited. Nga sa tanang naghatag sa Ginoo sa imuha, naa na siya responsibilidad. Kunya, gibati din ni Jabez o nasabta ni Jabez nga primary niya nga responsibilidad is the primary object of its goodness. Ang una gyud nga maka-experience, makatilaw sa pagkamaayo anang butang hindi pangayo, wala lain kundi ang naghatag. Honoring request. God is wise. Kabalo kitang Ginoo unsang naa sa pinakagagmang detalye sa gipangayo ni Jabez. Wala dito mga gipangtaguan nito nga mga motibo, nga mga intentions. Kita tanan sa Ginoo. And when Jabez expresses that kind of petition, God sees his heart and his mind, and God was honored. Believers can seek expanded impact. Mga Kristohanon, makapangita kita kanang ato bang muluag pa ang impact, ang influence nga ihatag sa Ginoo sa atoa. Unsa kana siya nga butang? You see, Jabez literally asked God to expand, enlarge his territory, his land. But at the same time, Jabez knew that it has spiritual and relational influence with it. Kung ihatag sa Ginoo, glory, magbalik sa Ginoo. We impact others by the circumstance we create. Kani nga pangunahuna nga naay weight ang imong presensya tungod sa mga pagpanalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pag matug sa kagrupo sa mga tao, naay respect nga gi-reserve dito nila sa imuha, and that is God gihatag na sa Ginoo sa imo. We impact others by the circumstance we create, or God has gifted us. At the same time, we impact others by our response to the circumstance they have created. Nga kini siya vice versa. God, gigisahan kita sa Ginoo og respect, nga gi-embrace ka sa uban nga mga tao, at the same time, ang uban nga mga tao gigasahan sa Ginoo og respect, and then ato pud na siyang i-embrace. Somehow, ato kanang buhaton because we understand how it felt. So, it started with a desire na gi-conceive sa kasing-kasing ni Jabez, and then iyang gisulti sa Ginoo, and that kind of petition honored God.
O that you would bless me indeed and enlarge my territory. Longing for divine favor, longing for something that he knew in the first place will redound to God's glory, and then something that you and I are determined that ihatag na sa Ginoo, people around us will benefit. Number 2, nganong naay sense of honoring ang iyang request, because Jabez nagpakita siya sa iyang gipangayo sa Ginoo that the tone at mabasa mga igsuon, the declaration of total dependence. Okay? Remember, he was called honorable already, meaning possibly he's rich, naa siya influence, ug naa siya gwapo nga status sa iyang komunidad. Now, ingon sa pulong sa Ginoo, verse 10, and Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my territory, and that thine hand might be with me." Ang imong kamot, Ginoo, mag-uban sa akoa. May your hand be with me. The phrase is equivalent to the phrase in Genesis 39:2 and 21, the Lord was with Joseph. Usa ka pag-acknowledge, pag-recognize that what Joseph did, kung sinahimo ni Joseph, is because the hand of God was with him. Ug i-acknowledge ni Jabez na sa kadako siyang desire, wala gid siya mahimo unless the hand of God. Halos man memorize ko mga igsoon ang John chapter 15 verse 5 or verse 6 if I'm mistaken. Ingon ni Jesus, "For without me, you can do nothing." How true is that? How true is it sa atong kinabuhi? So, Jabez declared a total dependence when he said, "Your hand be with me, Lord, because without your hand, kani nga desire, kani siya nga pangandoy nako, kung sa man siya, dili kini siya may tabo." Deuteronomy 8 verse 18. Ayaw kalimot kung kinsa naghatag sa imong kusog. Ayaw kalimot kung kinsa nag-spare sa imo. Ayaw kalimot kung kinsa naghatag sa imong kaalam. Ayaw kalimot kung kinsa naghatag sa imo og kaisog. Ayaw kalimot kung kinsa nag-preserve sa imong kinabuhi. Ayaw kalimot alang ang mga tanan because it was all the works of God. Wala gid kay imo ato. That is why the problem, the pitfall is that when we are inclined to forget, and then wala'y maabot sa ganun nga glory, nakalimot naman ta. Kanya ang hinangdan bagid mga igsoon sa pagkalimot, tungkol na busy na kita pag-enjoy. No, kung atong tanawon ang sense of sentiment, nga nagtanaw ang Ginoo sa tuang nga labisihan niyo, lingawan niyo, lipayan na niyo, kung nakalimot man niya sa pagpasidungog sa ako ang naghatag, ana. Keep me from harm, so that I will be free from pain. This is si Jabez, kabalo din siya sa iyahang experience before. Kabalo siya ng, unsay pasabot anang his mother bear him with sorrow. Kasabot si anak mo nga, naana siya trauma. Di na siya gusto maka-experience ito. So he prayed, God, Lord, may your hand be with me and keep me from harm, from evil, so that I will be free from sorrow that I groan with. Nagtubo kay anak nga mga experience. We ask God for guidance, for protection. Kasi mga igsoon, kani siya nga pag-ampo, pangamuyo ni Jabez points to God as the one who both enlarges a person's boundaries and shields from circumstances that could cause grief. Ang pagtanaw ba sa Ginoo nga siya ang nagapaluag sa atong nga mga territories, unsa man siya nga equivalent sa atong kinabuhi. Siya nagpaluag sa ato ang
boundaries. And at the same time, siya ang nag-provide og shield from circumstances that could cause grief. Iyang gipaluag, unya naghatag pagid siya og shield. Why? Why do you think? Kay kabalo si Jabez, nga bisan pag naana siya nga mga butang, pero ang dautan kanang mga butang siyang palibot, butang mga tawo sa naa siya, mag-create gyapon nagkasubo sa iyang kasing-kasing, dili gyapon siya mag-enjoy. Di gyapon siya mag-enjoy ana nga mga butang. And God knew it, kabalo ang Ginoo. And in the case of Jabez, nangayo siya sa Ginoo ani, and it was a big deal. Usay nakita mga expression ningon nga naanad naman ko ani nga sitwasyon. Naanad naman ko nga problema. Yan mga sa mga anad na kina siya nga mga problema na basag din na siya. Kaya anad na siya. Ha? Just like we embrace our circumstances, we know it's the reality. Yan na ginang kinabuhi. Pero sa pagkatinod mga igsuon, it affects us inside. And Jabez prayed to God, Lord, keep me from them. Keep me from evil. Keep me from people, from circumstances that whose doing and effects will grow or will mag-create og grief sa akong kasing-kasing. Jabez was very honest before the Lord in his prayer. Keep me from anything that could cause me to grieve as I was conceived by. Wala gisog-isog sa tuwa ba may nga kapman. Andad na ko anak. Problema ana na ko. No. Si Jabez gitugyan gid sa Ginoo ang gipakita gid niya ang iyang pagka-dependent, totally dependent. Kung naaman sa problema nga nakayahan, it was because of God. Kung naman sa lisod nga dalang nalusutan gyapon, it was because of God. Kung naman sa na-enjoy nga butang ipakamayo sa Ginoo, it was because of God. Kung naman sa mga panalangin nga nadawat, it was because of God. It's all because of God. And without God, Jabez acknowledges that he is nothing and he has nothing. Even bisan sa sulod. Now, ang ipangayo ni Jabez din yung mga igsuon when he said, keep me from harm so that I will be free from pain. Nangayo siya og immunity. Immunity. Dili nato mapugnan gyud ang mga atake. Di nato mapugnan ang problema, ang bagyo. Immunity is the ability to withstand against. Kung na-immune na ka nga bakterya, nga virus, hindi ka na matandog. Matakdan ka na, dili na ka matandog, dili na ka maunsa, kaya na-immune na ka na, dili na ka maapektuhan. You can handle it, you can manage it. Everything would be under control. Now, Jabez knew that there are offenses comes from outside and from many angles of his life. And in two natures, kaning offenses maabot sa iyaha, whether he likes it or not. There are offenses intentionally made or done, and there are offenses unintentional. Kabalo mo mga igsuon, despite anang reality nga gidawat ni Jabez, with all humility, that is very important. Sa tibuok nga pagka mapainugsanon, giposisyon ni Jabez yung kaugalingon, harmless towards and against to nobody or to anyone. We cannot avoid offenses, but we can determine its degree of offense.
So, it's far better to be kept away from. Lisod yun, lisod, di mahitabo nga ma-free ka ani nga mga butang. So he prayed, Lord, shield me from circumstances that could harm me inwardly. Shield me from people, shield me from things that could harm me inwardly. Na ay mga butang mga igsuon, gitawag nato nga mga outer offenses, ay external offense, na ay internal offense. Ang gipangayo ni Jabez nga immunity or shield is from inside out. That God will protect his heart, that God will protect his mind as he deal those offenses. So, dili nato i-deny ang kamatuuran nga naani sa atong palibot. Let's face them and embrace them, and with all dependence, let's acknowledge that only if God will provide us shield, we can overcome and be victorious over them. Now, the equivalent word nga atong makuha aning word nga immunity is actually spiritual maturity. Ang mga panghitabo sa palibot mga igsuon, usahay we are so negative toward all these things. But actually, they're opportunity. They are opportunity to check ourselves. Unsa na ko? Unsa na akong level sa maturity? Unsa na ang level sa akong pagtuo? Unsa na ang level sa akong positivity? Daway nakita na kung isa nga mga butang. It is an opportunity. Yes, I feel bad towards it or about it, but I should have that positive thinking that God allowed them for a positive purpose. And as much as our awareness is concerned, it will help us embrace them and overcome them. So, pag-ingon ni Apostle Peter, ni James nga various trials and temptations, ang iya mga audience na kasabot sila. The same sa atong kinabuhi mga igsuon. We grow mature. Pinaagi atong mga tao, pinaagi atong mga circumstance. Amen? And it takes grace and faith to have that kind of thinking. Because when we see an offense, what's next to that? Offended. And either we go down or we remain hard and just let that blessed lesson pass away with bitterness. So, sayang. We are not made free from offenses. Amen? Nowadays, even the presidential families, wala na gina santo karon sa social media. Labi na lang AI karon no makakatawa ka, but actually very disrespectful. Magkapaggamay ba, very belittling. So wala na gina santo ang mga tao karon. Niya kung ikaw, kita nin nato ang atong presidente magkatawa ra man gyapon pag nasa mga interviews. Wa ta kabalo siyang kasing-kasing, pero we can still see his faces and how he responded sa iyang sa panahon karon. So I think, of course, these are common things, and we can't do anything about it. Because we cannot control the circumstances, we cannot control people, but again and again, we have heard already, we can control ourselves by the grace of God. By the grace of God. Wala po na maingon ng presidente nga, ayaw ko nyo ganaaki, presidente ko. Nag-reason ba siya? Kasi ang butang panahon natong, ayaw ko ginaneki, anibi ako. Ayaw ko ginaneki, anibi ako. Usahay no, ang offense negative kaya itong pag-cater, and then ang atong mga gestures, ang result, ang mga nahitabo sa unahan, negative kayo, wala nag-profit sa atong, sa purpose actually.
nga atong gitan-ang usa ka opportunity to grow. Number 3 and last, ug diri na ta karon sa katapusan, the grant of his request. Hannah prayed for a son, and he or she conceived. Elijah prayed for fire. Remember sa contest sa Mount Carmel? And God, from heaven, nagpadala siya kalayo and consumed the offering. Solomon prayed for wisdom, and God gave to him. Hezekiah prayed for healing, and God extended his life for 15 years. Daniel prayed for understanding, and then Jabez prayed for blessing. And look at the verse. And Jabez called on the God of Israel, saying, "O that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me." And the last phrase of verse, and God granted him that which he requested. Pagkanindot mga igsuon. For one thing, and I am sure, because in the first place, I know that God was honored by his request. The verse concludes, and God granted the request of Jabez. Straightforward declaration underscores that the prayer was effective. Ingon pa nila, because of the gracious character of God. The prayer was effective. Not because holy, sa pagkanindot, pagkamaayo sa pagkatao ni Jabez, but because of the gracious character of God. It also underscores a pattern. Sincere prayer rooted in trust and dependence invites God's gracious action. Balik-balik rin mga igsuon kaning trust and dependence. Then ang gracious character sa Ginoo. Now, the chroniclers, ang nagsulat, emphasis on God granted, Jabez answered prayer to God's covenant loyalty. Kaning tubag sa pag-ampo ni Jabez, dili lang ni siya nga na-align man gyud sa kabubuton sa Ginoo, kay gihatag man sa Ginoo, but actually, it was a piece of that great thing, the covenant that God gave to Abraham, Isaac, and Jacob, and this promised land to their children. And God was faithful to it. Ngayon mga igsoon ba nga, ginag-claim na itong promise sa Ginoo, it's just a matter of time. God will fulfill His promise. Just a matter of time, because He is faithful. Now, character over circumstance. Jabez is described as more honorable than his brothers. Scripture connects honor with humility before God. Proverbs 15:33. Though he was defined initially by pain, his heart attitude overshadowed any negative legacy his name implied. Ang iyang kasing-kasing, ang iyang attitude, nagtabon sa pagka-negatibo nga mga butang mahinduman sa iyahang sinugdanan. And you see mga igsuon, kani nga phrase ba? No, si Jabez, gipanganak sa inato, subo kayo, unsa ka nga extent nga sorrow. Nakita nato giunsa sa pag-bless sa Ginoo, and in this particular time sa iyang kinabuhi, gi-bless, gitubag sa kaniyang pag-ampo. Listen to this. Circumstances do not have the final say. Circumstances do not have the final say. Jabez's painful beginning did not determine his end, but God's graciousness and mercifulness and His faithfulness. Muna sa mag-define sa atong end mga igsuon. The prayer of Jabez should not be viewed as a guaranteed formula. Mga ka nga, awaton ko ning pag-ampo ni Jabez, babe, aton niya,
awaton ko ni. Himuon ko ni nga formula sa pag-ampo. No, don't do that. The prayer of Jabez should not be viewed as a guaranteed formula for material prosperity. It reflects a biblical principle that rightful or total dependence upon God, aligned petition with His will for provision and protection, humble submission and surrender to God's purpose, and above all else, seeking His glory in everything. This made his request honorable. Honoring. Pwede ko na ito total dependence. Iyang gipangayo, gipautukan, ginapag-ayo, kaniyang pangayo nga aligned sa kabubuton sa Ginoo. Maghinukto ka, mag-review ka. Kadi akong pangayon ba, sili pa na ako ni i-share, sili pa na ako ni itugyan sila, ulo ka ba naman ng Ginoo, pero ato, sumala ka sa kabubuton sa Ginoo. Ato ba na ginapautukan mga igsoon? May mga nga, tira pa sagad lang ni. Ang musyot, good, ang dili, okay ra pod. Ano ba sa itong mga prayer items? For provision and protection, atong ginapaningkamutan pag-ayo. It is not our turn, in our turn. When we ask God for provision, it is according to His term. It is according to His time. No, tagain ako, Ginoy, nangitad ako, uli ang atlaw, sunod na atlaw, no, dili. Yes, God promised for His provision, but God, in His own time and timing, He worked. It must be aligned sa iyang will. And then humble submission, pagpaubos, pagtugyan, o pag-surrender na Lord, kung unsa man ang purpose nimo, kung kaning butang imong ihatag sa ako, Ginoo, naa magkay purpose ani, kung unsa man imong purpose, Ginoo, mahitabo gina Ginoo, ato ginang paningkamutan. Nga sa tanan nga man nga dawat sa Ginoo, nga atong gitugo gihuna-huna nga naay purpose ni ana, nahitabo bagid na nga purpose. Ato ba nang gipamalandungan? Before pa ta mulataw kay ato nang gastuhon, i-consume ang pagkamaayo anang abutang ato ba gipangutan ng Lord. Unsay purpose nimo ani? Magampo sa Lord, giyahe ko landagi ko unsay purpose nimo ani Ginoo. Unya, dili ka kadto sa pag-excite, pag-spend. No, it's not. Excited ka makabalo kung unsay purpose sa Ginoo because you humbly submit to that. Amen? And then above all else, seeking His glory in everything. Total dependence, wisdom to get aligned with God's purpose, humility and surrender to that purpose, and ultimately, and above all else, every request is conceived for a superior end. Superior end. And what is that? For the glory of God. You are blessed for the glory of God. Your prayers were answered for the glory of God. I am healed, I am preserved, I am sustained for the glory of God. Yan na mga igsoon, superior end. Kung ano na sa inyo, karon gina-enjoy ninyo, paminaw ninyo nga nindot kaayo ang superior end, ang glory sa Ginoo. So, when Jabez asked, Lord, enlarge my territory, and when God granted his request, Jabez, with all his consciousness and awareness, knew that God granted his request primarily for his honor. For his honor. How God takes glory if He gives it. Munta nang hayo sa Lord, tagay ko ani Ginoo ni. Pagkahon tong sulti na sa Ginoo, kapamalandong pata atong nga mga butang atong pangutanan tong galingon. Unsaon ka sa Ginoo nga mahimaya siya kung iyan ning ihatag sa akoa. And you will
you will be soaked into that point that if ever God will give it to me, with it, stewardship and responsibility. And if it is so well done, then there, the glory comes to Him. Comes to Him. If it is healing, testify for it. If it is strength, honor God by it. Kaninga butang, nagsakit kita, iligon kita sa Ginoo. Nangay kita kusog, sa pangayan to sa Ginoo, gihatag sa Ginoo. God must be honored. If it is material things, money whatsoever, honor God with it. If it is circumstance, win it for His honor. And then finally, its granted request must end to the glory and honor of God. And Jabez did so. So hinaut mga igsoon, we are engaged sa ministries of prayer, intercessory ministries, and our personal prayers. Hinaut nga makagiya kini sa tua. Nga ato mga pangayoon sa Ginoo, ang gipangayo pa lang ganin nato, nagpasidungog na daan sa Ginoo. And God sees your heart, God sees my heart, God reads our thoughts, He knew everything and nothing is hidden. Salamat Ginoo sa kinabuhi ni Jabez, salamat Ginoo nini nga portion sa pulong nimo. Salamat sa pagpahinumdom ug nga tabangi kami amahan nga magtubo pa gyud ini nga bahin. And gamita pa kami Ginoo diya sa bulaton sa pag-ampo para sa usa-usa, para sa imong bulaton, labi na Ginoo sa mga nagasangyaw Ginoo sa mayong balita amahan. Sa among pagpadayon, ikaw Ginoo magkapanalangin pagpadayon sa among kasing-kasing sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.